Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob niya sa atin ang katatagan sa mga pagsubok o kaya ay sa mga kaguluhan, sa mga pangyayari. Sa sitwasyon natin ngayon, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay para sa mga taong hindi matatag, ay gulong-gulo. Gulong-gulo ang kanilang kaisipan, gulong-gulo ang kanilang desisyon, dahil para bagang hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Ang iba nga ay pwedeng dumating sa punto na mawawalan na ng katinoan sa pag-isip. Kasi yung bang panahon na nagpapahinga ka ay bigla kang makarinig ng malakas. Yung bang gusto mo nang matulog para wala ka nang marinig ay hindi ka makatulog dahil agad-agad na mayroon ka namang panibagong maririnig. Dahil dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang pinaka-solusyon dito ay ang lagi natin paghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala upang maging matatag ang ating kalooban, upang maging matatag ang ating pananampalataya, maging matatag ang ating pananalita. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. Ayon sa kahulugan ng talata nito, gagawin ng Allah na matatag ang mga taong mga mananampalataya. Yuthabbitu Allah alladhina amanu. Gagawin ng Allah na matatag, may paninindigan ang mga taong mga mananampalataya. Bil qawli thabit fil hayatid dunya, sa pamagitan ng matatag na pananalita. Ano itong matatag na pananalita? Yung pagsasabi ng la ilaha illallah sa pagpapaliwanag, pagsasabi ng la ilaha illallah at pagsasabi ng Muhammadur Rasulullah. Itong matatag na pananalita sa dunya wal akhirah, dito sa pamumuhay sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung matatag ang isang tao sa kanyang pagsasabi ng la ilaha illallah, hindi lamang sinasabi o binibigkas ng kanyang dila, kundi alam niya ang mga haligi nito at alam niya ang mga kondisyon nito. Magiging matatag ang kanyang kalooban, magiging matatag ang kanyang sarili, magiging matatag ang kanyang paninindigan. Masasabi niya ito sa anumang panahon, anumang panahon ng paginhawaan, panahon ng kaguluhan, panahon ng kahipitan, panahon ng katakot-takot, panahon ng pangangamba, dito sa mundo ay masasabi niya ito. Makarinig ng katakot-takot, makarinig ng anumang bagay, pero madali na ito masasabi, itong la ilaha illallah. Ibig sabihin na yung konektado ang kanyang sarili doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tingnan ninyo yung mga tao na hindi matatag, hindi ginawa ng Allah na matatag ang kanyang kalooban, ay kung ano-ano ang kanyang masasabi. Makarinig lang ng konti, magugulat lang, mabibigla lang kung ano-ano ang kanyang masasabi. Hindi niya mabibigkas yung la ilaha illallah. Hindi niya magugunita ang pangalan ng Allah. Hindi niya mababanggit ang mga doa, mga adkar, kasi kung ano-ano ang kanyang mabibigkas.
na ayon sa kanyang nakasanayan o ayon sa kanyang narinig sa mga ninuno, mga magulang, mga pamilya, o ayon sa kanyang narinig sa mga kaibigan, o ayon sa kanyang tradisyon na nasagap sa kanyang lugar. Imbis na bigkasin niya yung la ilaha illallah, imbis na bigkasin niya yung paggunita sa Allah, pangalan ng Allah, ay iba ang kanyang nabibigkas. Yusabbitullahu alladhina amanu, gagawin ng Allah na matatag ang mga taong mananampalataya bil qawli thabit, sa pamagitan ng pagsasalita, matatag na pagsasalita, ang pagbibigkas ng la ilaha illallah, ang paggunita sa Allah fil hayatid dunya, dito sa pamumuhay na ito sa mundo ito, wa fil akhirah, hanggang sa kabilang buhay. Sa paliwanag nito na hanggang sa kanyang libingan. Kahit natatanungin siya ng mga anghel, pero mabibigkas niya ito. Masasagot niya ito. Masasagot niya ang mga katanungan para sa kanya. Ang tao may paninindigan, ang tao may isang salita, ang tao wala nang iniisip, kundi ang lahat ng kanyang mga ginagawa ay konektado doon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay laging magiging matatag. Kasi siya ay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudillu Allahu zalimin, at gagawin ng Allah na lihis ang mga tao mga zalimun, mga tao mga mapangkati, mga tao mga gumagawa ng kamalian. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, at gagawin ng Allah ang anumang kanyang naisin. Anumang kanyang naisin na mangyari. Kaya nagiging matatag ang sinumang taong nananampalataya kasi pinapaubaya niya doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang mangyari, pinapaubaya niya doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, isa sa mga nakakadagdag ng mga takot, balisa, pangangamba ng iba ay yung pakikinig ng mga balita. At sa mga bali-balita, mayroon ka lang nakita, mayroon ka lang marinig, kasi ang dami. Bawat isa gusto makibalita, gusto magsabi kung ano-ano. May marinig lang ng konti doon sa kabila, ayan na, magsasabi na agad-agad. Makibalita, magbabalita na agad-agad. Isa ito sa iniingatan din natin mga kapatid, kasi noon pa man ay nandiyan sa banal na Quran, kung may dumating na dumating na isang tao na balita, nagbabalita, ay kailangan natin itong alamin mabuti. Huwag tayo maniwala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu. Sinong tinawag ng Allah? Yung mga mananampalataya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O kayong mga mananampalataya. Kanina yung talata, gagawin ng mga nakatatag yung mga taong mananampalataya. Ito tinawag ng Allah yung mga taong mga mananampalataya. O kayong mga mananampalataya. Kapag dumating sa inyo ang isang taong fasik, isang taong mapagmimagsik, isang taong suwain. Kasi yung tao na nagbibigay ng balita ay consider na kailangan mo yan alamin ang kanyang balita. Ang kanyang balita. Pwedeng makasikti ng apoy, pwedeng lumaganap ang hindi maganda, pwedeng magkabulot ang mga tao dahil sa kanya. Pwedeng matakot ang mga tao dahil sa kanya. Pwedeng magpakamatay ang mga tao dahil sa kanya. Pwedeng magpatay ang mga tao dahil sa kanya. Pwedeng masira ang mga magkakaibigan dahil sa kanya. Inja ako, sabi naman, inja ako, fasikun, kapag dumating sa inyo isang fasik, mapaghimagsik, isang tao na binaba, may dala-dalang balita, nagbibigay ng balita, nagsasabi ng ganito ganon, binabay, fatabayyanu. Fatabayyanu. Ibig sabihin ng fatabayyanu, alamin ninyo,
ang katotohanan nito. Alamin ninyo ang katotohanan nito. Huwag na huwag ninyong paniniwalaan. Hindi yung pag may dumating na balita, gugulat-gulat ka na kasi aaksyonan mo na. Paano naman nila sabi o paano naman nangyari? Paano na siya? Paano na? Kung ano-ano lang may isip mo din. Pag may dumating na balita sa iyo, isang tao na nagbibigay ng balita, i-consider mo na ang tao na ito ay pasik, mapaghimagsik. Kasi naghahatid siya ng balita. Tingnan niyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ito ang hindi naman. Kasi dito sa social media, ang bilis-bilis ng balita. Nakakadagdag ng takot, nakakadagdag ng balisa, nakakadagdag pangangamba, nagiging dahilan ng pagkagulo, nagiging dahilan ng pag-aawa. Dahil sa isang tao na nagdadala ng balita. Tingnan niyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya, huwag natin ugaliin na puro balita-balita na lang. Mas maganda nga, ang ibabalita natin yung mga nandyan, mga talata sa banal na Quran, o nandyan sa mga hadith ni Propeta Muhammad, o nandyan sa mga kasaysayan ng mga sahaba, kasaysayan ng mga propeta, napakagandang mga balita. Mga balita na dito sa mga makamundong bagay, ingatan natin ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon tayong marinig na balita, ibabalita naman natin. Anong kaibahan natin doon? Ibabalita naman niya, anong pagkakay, pari-pariho na sila. Tingnan niyo mga kapatid, kung may dumating sa balita, dito pala, huwag mo na iparating doon, fatabayyano. Huwag mo paniwalaan na. Fatabayyano. Kailangan ay alamin mo ang katotohanan. Tingnan niyo. Kung ang balita dito sa mga pangyayari, sa mga kaguluhan dito, sa mga sitwasyon natin sa ngayon, ipinagbawal na ng gobyerno na magpakalat ng mga balita, ay, stop na. Huwag nang pakinggan. Ganon. Huwag tayong magpakalat ng mga balita. Huwag natin pakinggan ang mga balita. Dito na lang tayo sa pagbabasa ng Quran, pag-aaral ng Quran, pag-aaral ng ating, ibig sabihin, pananampalataya at Islam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Sapat na, sabi niya sa isang tao, sapat na ang kasinungalingan ng isang tao. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Na isasalaysan niya ang bawat narinig niya. Sapat na itong tao na ito na sinungaling, na kung ano yung marinig niya, ibabalita na niya agad-agad. Hindi mo nga sinasabi, hindi mo kinaklaim, hindi mo sinasangayunan, hindi mo tinatanggap na sinungaling ka, pero kung ano yung marinig mo, ibalita mo naman agad-agad, sapat na yun. Natanda na kasinungalingan ng isang tao. Tanda na sinungalingan ng isang tao. Lahat ng kanyang marinig ay ibig sabihin, ibabalita niya. Sikapin natin mga kapatid na gawin ang lahat ng mga bagay upang maging matatag tayo sa ating pananalita, sa ating pagsambit ng La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat na sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadur Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi natin bibigkasin ang La ilaha illallah, ang pagbunita sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsasabi palagi ng La ilaha illallah. Pagsasabi palagi ng La ilaha illallah. Naway hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging matatag tayo sa ating mga sarili, sa pamagitan ng ating mga salita, sa ating kalooban, sa ating mga puso, sa ating mga pamimilitan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.